Ito mga kabali, ito na yung pang number 69 natin. Bali kay Boss Rodolfo Garcia to, taga Pampanga. Isang pula to, hindi nasabi ko anong unit. Ang gagawin, i-upgrade lang yata. Bali hindi na rin namin pag-usapan kung ano yung gagawin at kung may sira. Shipping niya 96 pesos. Ito, bali buksan ko muna, tingnan natin loob kung ano yung nasa loob nito. Ito mga kabali yung unit boss, 349 na pula. Yan, tingnan muna natin loob kung ano yung itsura na sa loob, kung anong version. Ito mga kabali, new version na pala to, hindi na ito yung old model. Bali napansin ko dito nagpalit sila ng capacitor. Ang ikinabit 2UF. Malamang to ang nakakabit dito dati 3UF. Ginawa nila, pinababa pa ng husto. Bali lalong ihina ito. Bali i-upgrade ng gagawin natin dito, gagawin natin 4UF to. Yan, bali testing muna natin kung maandar. Kabitan ko lang ng output saka battery. Ito mga kabali, may nakabukol na pala yung capacitor natin. Bali maobliga tayo palitan to. Baka pagka sumabog kasi ito, masisira yung blower natin. Ito, testing muna natin. Naka-test valve lang tayo. Taon ko na. Ayan, may ilaw. May ilaw, walang tunog. Pero pag tinanggal natin yung output natin, magkakaroon ng pagbabago. Mawawala yung ating test valve. Ayan, nawala naman. Bali sa output tayo may problema. Bali tanggalin ko na siya. Sa unahin ko lang palitan to, baka sumabog pa to at magdamay pa. Yan, tanggalin ko lang. Ito mga kabali yung ilalim natin, ilalim ng board. Bali yung hinang dito parang nasunog na. Bali iayos ko din to. Nangitim na siya. Yun, bali palitan ko lang yung capacitor dito. Iayos ko na rin yung hinang dito. Balik na lang ako pag naiayos ko na yan. Ito mga kabali, napalitan ko na yung capacitor nya. Ito, ang dalawa, nakabukol. Bali malapit ng pumutok to. Nag-iinit din kasi to, kaya obligadong palitan na natin ng iba. Ito, bali sa output tayo kung saan may problema, kung bakit ayaw maglabas ng ground. Tingnan muna natin yung capacitor kung okay pa yung kinabit nila. Yan. Yan. Kabit na. Yan. Bali ayaw nyo ma-reading. 0-0. Pag ganyan may problema tayo sa output, kaya hindi nyo ma-reading. Pwedeng yung capacitor na to o yung SCR DB3 PC817. Ilang naman na nagkakaroon na madalas ng problema dyan. Yan, bali tanggalin ko muna yung yung SCR. Ito mga kabali, may problema pala sa atin yung SCR. Aliminaw, palinawin muna natin. Yan, bali nag-aabot pala yung paa natin dito sa sa transistor natin. Yan. May pinakakulay itim. Ayan yung dalawa na to, yung nasa unat pang sa gitna. Yan. Obligadong pagpalit tayo nito, sira na to pagka ganyan. Nag-i-spark yung niya, nag-shorted. Yung nagkakaroon na kasi ng carbon niya, kaya laging shorted. Pero pag nilinis natin yan, magiging okay uli yan. Kaya lang mas maganda palitan na ng iba. Yan, palitan ko lang yung SCR at kabit ko dito. Tignan ko na rin yung DB3 kung okay pa. Ito mga kabali, nailagay na natin sa slot natin, sa inverter. Ito, bali testing muna tayo. Tingnan natin kung may tunog na siya. Hindi lang puro test valve lang ang nakailaw. Ito, on ko na. Ayan, meron ng tunog. Pwede na natin i-direct sa battery. Naka 1K tayo. Ayaw. 500. Ito, yun ka na. Ay, 500, maandar siya.
Bali kaya ganun siya dahil masyadong mababa yung capacitor natin kaya hindi niya kaya 1K. Yun, papalit na rin tayo dito. Upgrade na natin yung capacitor na to. Yan, balik na lang ako pagka napalitan to. Ito mga kabali, napalitan ko na ng capacitor. Testing na natin kung kakayanan niya na yung 1K. Test valve lang muna. Yan, maandar. Tayo natin direct. 500 muna tayo. Maandar. Try natin sa 1K. Yan, maandar na sa 1K. Full volume na yan. Ali, mag-adjust pa tayo ng lakas kasi ito lang yung lakas niya. Ano na? Yan, bali 27-25 ampere. Naka-pretermic siya. Bali, full volume na yan. Bali, sa resistor dito, yung 470. Palitan natin ng ano yan, ng 430. Palitan natin ng 430. Minsan nakakabit dito, 390. Lalagay lang natin 430. Tapos i-ano natin yung trimmer na to, i-bypass na, i-ano natin, jumper na natin to sa ilalim. Bali gumagana pa isang resistor dito 150k. Yan. Bali ano na natin yan, shorted na natin yan para wala nang pipigil dun sa frequency resistor natin dito. Bali yan, saka lagyan ko na rin ng pampalakas ng tunog. Ito wala naman kasing protecto kaya wala tayong adjust na protect. Yan, balik na lang ako pagka nagawa ko yan. So mga kabali, nalagyan na natin ng pampalakas ng tunog. At yung nasa ilalim, ginamper na natin yan. Saka ditong resistor, ginawa natin 430. Yan, tingnan natin yung tunog niya, saka yung amperahe niya kung gaano kataas. Ito ko na. 1K lang tayo ulit. 1K. So pinakamababang volume, 11 ampere. Kaya natin volume sagad. Yan, bali meron tayong 28. Yung baba. Nag-iinit pala yung ano natin. Kaya iayos ko muna yung clamp natin. Bali, testingin na natin kung ano na yung andar niya ngayon. Bali, sa low muna tayo. Taon ko na. Yan, sa 1K. Full volume natin. Meron na tayong 48. Bali, nagpalit pa tayo ng resistor dito na 390. Ayaw lumabas yung kanyang lakas pagka yung 430 lang. Yan, bali dito okay na yung ganong kataas. Ito, on ko ulit. Yan, meron tayong 50, 47, 48 ampere sa 1K. Yan, okay na to. Kali sa unit na to, yun lang nice natin. Capacitor, dalawa. Saka ito mga resistor. At yung mga hinang sa ilalim, inayos natin. Yan, bali okay na to. Hanggang dito lang.